100 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation sa San Juan. 2 Taiwanese at isang Chinese national arestado. Mga Senator Judge umalma sa balak ng prosekusyon na magharap ng 100 testigo sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Mga pwedeng mamasyal sa Puerto Princesa Underground River, lilimitahan na raw. Sa Afghanistan, lampas 100 tao na may sakit sa puso, patay matapos uminom ng libreng gamot. Sa sports, talk and text tropang texters matagumpay na nadepensa ng kanilang corona sa PBA Philippine Cup. At sa showbiz, David Archuleta, marunong ng managalog? Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-29 ng Enero 2012. Ang maaksyong balita. Simulan natin ang aksyon sa isang buy-bust operation sa San Juan kaninang hapon. Nahulog sa bitag ng mga otoridad ang mga Taiwanese at Chinese national na big-time pusher daw sa Metro Manila. Ang halaga ng mga nasabat na nasabu mula sa kanila, aabot daw sa 100 milyong piso. Ito ang report ni Camila Badiso. Natagpuan sa trunk ng kotseng ito ang bulto-bultong shabu na tumitimbang daw ng 20 kilo. Ang halaga ng mga epektos aabot daw sa 100 milyong piso. Ayon sa PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kumagat daw sa pain nila ang 2 Taiwanese at isang Chinese national na nagbebenta ng droga. Gamit daw ang 4.8 million pesos na marked money ay nahuli nila ang mga sospek sa San Juan City. Ito po ay may negotiation kami para sa 2 kilo. Nung matagal na po, ang order lang, mababait ito. Ang order lang namin, 2 kilo, binigyan kami ng 20. Halos 2 taon daw minanmanan ng mga otoridad ang mga sospek na sina Lin Hao-sen, Li Hongpeng at Hoi Heng-un. Mga negosyante raw ang tatlo, pero pinaniniwala ang miyembro ng sindikato na sangkot sa bentahan ng shabu sa Metro Manila. Pero panayantanggi ng mga sospek sa akusasyon. Hindi ko alam. Wala nang papada dito. Hindi ko alam na iunang ng meron dito. Wala namang nakuhang armas mula sa mga sospek. Kasong sale and delivery of illegal drugs ang haharapin nila. Dadalhin sa crime lab sa Camp Crame ang mga nasamsam na droga para sa patuloy na investigasyon. Camila Abadisio, News 5. 100 testigo raw ang balak ipresenta ng prosekusyon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kung pagbibigyan yan, posibleng abutin ng 1 taon ang paglilitis. Kaya naman ang ilang senator judge umaalma. Ito ang report ni Kay Imson. 10 buwan daw ang kailangang ilaan para maiharap ng prosekusyon ng 100 testigo nito laban kay Chief Justice Renato Corona. Base ito sa kalkulasyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Sa 2 linggo kasing paggulong ng impeachment trial ay 6 na testigo pa lang ang naisasalang. Sabi ni Pangilinan, kung ganito katagal aabuti ng paglilitis, posibleng mapabayaan na nila ang tungkulin nila sa bansa. Di rin maiwasan ng isang kilalang abogado na madismaya sa diskarte ng prosekusyon. Parang hindi masyadong pinag-aaralan ang paghahain ng mga testigo. Hindi paramihan ng ebidensya ito, kundi yung kahalagahan, pagbibigay ng kahalagahan sa isang ebidensya. Bukod sa mga maestrado ng Korte Suprema, gusto ring ipatawag ng prosecution panel sina Justice Secretary Leila de Lima, ilang mga doktor at mga miyembro ng media. Ito'y para raw patunayan ang pagiging malapit ni Corona sa mga arroyo na isa sa mga articles of impeachment laban sa punong maestrado. Isa raw sa mga ipinasasabina ang foreign correspondent na si Raisa Robles. Pero sa isang blog post si Robles, sinabi na niyang wala siyang personal na alam tungkol sa issue. Kay Imson, News 5. Nakatanggap daw ng pribileho mula sa Philippine Airlines si Chief Justice Renato Corona. Isa raw yan sa mga nakatakdang patunayan ng prosekusyon sa pag-usad ng paglilitis sa punong maestrado. Ito ang report ni Joshua Lopez. Iginigiit ng kampo ng prosekusyon na nakinabang si Chief Justice Renato Corona at ang misis nito sa Philippine Airlines. Ito raw
ang nakikita nilang dahilan kung bakit biglang kumambyo ang Korte Suprema sa desisyon nito na nag-uutos sa PAL na bayaran at ibalik sa trabaho ang may 1,400 na sinimak na empleyado noong 1998. Sa isang iglap na lamang po, sa isang en-banc resolution patungkol sa kanilang administrative proceedings sa pamumuno ni Chief Justice, ay isinantabi ito. Patutunayan daw nila ito sa paggulong ng impeachment trial ni Corona sa ilalim ng Article 3 na may kaugnayan sa pabagong-bagong desisyon ng Chief Justice sa ilang mga kaso. Rather that we discuss it kapag panisinda na namin yung ebidensya doon sa impeachment court. Ang PAL naman tumangging magkomento sa issue, sasagutin na lamang nila ang mga alegasyon sa tamang oras. Joshua Lopez, News 5. Hanggang bukas na lang ang bisa ng temporary restraining order na pumipigil sa preliminary investigation sa pagkakasangkot umano ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula sa kidnapping ng isang Haponesa. Nakatakdang humarap bukas sa Manila RTC si DOJ Secretary Laila De Lima para sa pagdinig sa petisyon ni Gatdula na extend ang TRO. Umaasa ang kampo ni Gatdula na kakatigyan sila ng korte dahil hindi sa binigyan ng DOJ ng tamang pagkakataon ay pagtanggol ang kanyang sarili. Punta naman tayo sa kaso ng pagpatay sa aktor na si Ramjen Revilla. Handa raw bumalik ng Pilipinas ang kapatid nitong si Ramona Bautista para sagutin ang paratang na sangkot siya sa pagpaslang kay Ramjen. Pero dapat daw munang sagutin ng DOJ ang petisyon ni Ramona na humihiling na pag-aralan ito kung bakit nadawit siya sa kaso. Giit ng kampo ni Ramona, questionable ang kredibilidad ng mga tumestigo laban sa kanya na sina Ruel Puzon, Glyza Vista at Norwin de la Cruz na pawang akusado rin sa krimen. Hindi naman nababahala rito ang kampo ni Janelle Manahan. Sapat na raw kasi ang mga ebidensya para madiin si Ramona. Posible raw na magtalaga ang Kamara ng officer in charge sa ika-5 distrito ng Negros Occidental bilang kapalit ni Representative Iggy Arroyo. Posibleng kongresista rin mula sa ibang distrito ng probinsya ang magiging OIC. Pero sabi ni House Majority Floor Leader Neptali Gonzales, baka magkaroon pa rin ng special elections dahil may 1 taon pang natitira sa termino ni Arroyo. Yun nga lang, nakadepende pa rin daw ito kung may pondo pa ang COMELEC. Nakahanda na rin ang necrological service ng Kamara para sa namayapang kongresista at hinihintay na lang ang pag-uwi ng kanyang mga labi. Lalong pumatok sa mga turista ang Puerto Princesa Underground River matapos mapasama sa New 7 Wonders of Nature. Pero para raw maproteksyonan ang pasyalang ito, lalagyan na raw ng limit ang pagbisita rito. Ito ang report ni Ben De Vera. Hanggang 1,000 turista na lang daw kada araw ang papayagang makapasyal sa Puerto Princesa Underground River. Ito'y kahit pabiglang lumobo ang bilang ng mga interesado sa kadedeklara lang na isa sa New 7 Wonders of Nature. From the very beginning, kahit nga po wala pa yung scientific findings, naglagay na kami ng self-imposed limit sa Underground River. Sabi ng Department of Tourism, kailangan itong proteksyonan para mapanatili ang kagandahan nito. Kaya naman kung balak ninyong mamasyal sa Underground River, kailangan nyo nang magpa-schedule. Kumbaga sa sine, the Underground River is now a reservations only place because there are so many people who want to see it. Sa ngayon, wala raw kahirap-hirap ang pagpopromote sa Puerto Princesa Underground River. Patok na patok kasi sa mga turista ang may 8 kilometrong ilog sa ilalim ng kuweba na napapalamutian ng mga stalactites at stalagmites formations. Murenda na kami mag-promote ng Underground River kasi nahihirapan na yung mga boatman, nahihirapan na yung ating mga staff. First time kami nakasalubong ng ganito karaming tao sa Puerto Princesa. Para naman masabayan ang umuunlad na turismo, uumpisa na sa taong ito ang pagtatayo ng International Airport sa Puerto Princesa City. Ben De Vera, News 5. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng gamit at cash tinangay ng kasambahay na isang dating artista sa Maynila. Sa Afghanistan, mahigit 100 tao na may sakit sa puso patay matapos uminom ng libreng gamot. At mga kalalakihan sa Germany nagtampisaw sa nagyayelong ilog.